Ang bagong anime na The Beginning After the End is a fantasy action manhwa that follows the story of Arthur Lewin, isang hari sa past life niya na muling isinilang sa isang mundo na paon ng magic, monsters, at isang kakaibang energy system na tinatawag na mana. Sa bagong buhay na to, nabigyan siya ng second chance, hindi lang para maging mas malakas, kundi para mabuhay ng may bagong purpose. Dahil dala pa rin niya ang memories at experiences niya bilang isang king sa dating mundo, sobrang bilis ng progress niya. Bata pa lang, natutunan na niyang gamitin ang mana in ways na never pa nakita ng iba. And dahil dun, naging isa siyang kakaibang warrior, someone powerful, feared, and respected. Pero hindi lang puro lakas ang naging journey niya. Habang lumalaki, natutunan din ni Arthur kung paano maging isang better person. Along the way, nakilala niya ang iba't ibang tao, mga kaibigan, mentors, pati mga kaaway, na nagturo sa kanya ng lessons about trust, sacrifice, and what it really means to be. Pagkatapos ng matinding labanan ni Veer at Arthur, nalagay si Arthur sa isang sitwasyon kung saan pakiramdam niya ay napipilitan siya sa isang aktibidad sa loob ng paaralan, habang kaharap niya ang grupo na kasama niya sa pagsasanay. Sa kabilang dako naman ay nag-aaway sina Boone at Hester. Bigla namang dumating si Alanis at nagtanong kung may mga feedback sila tungkol sa pagsasanay ni Arthur. Nagkagulo ang grupo at sabay-sabay nilang ibinulalas ang kanilang mga komento. Ayon kay Boone, hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na ginagamit ni Arthur ang kanyang lightning magic, gayong mas mainam gamitin ang earth magic sa laban. Si Hester naman ay nagsabing malakas nga ang fire magic ni Arthur, ngunit naglalabas ito ng labis na mana na hindi naman kinakailangan. Samantala, sinabi ni Camus na ayaw niyang palaging bumabalik si Arthur sa kanyang pamilyar na affinities. Tiningnan sila ni Alanis ng matalim at hiniling na magsalita sila ng paisa-isa, ikinabahala naman ng tatlo. Unang tinawag si Elder Camus upang magbigay ng opinyon. Bagamat may pag-aalinlangan, nagsalita si Camus at ayon sa kanyang obserbasyon, maganda ang ideya ni Arthur na gamitin ang hangin upang palakasin ang kanyang salamangka. Ngunit mababaw lamang ang kanyang paggamit nito. Sa halip na gamitin ang hangin para itulak ang kidlat na sibat, mas mainam na isama ito sa mismong salamangka upang makalikha ng umiikot na puwersa na lalong magpapalakas sa kakayahan nitong tumusok nang hindi nangangailangan ng mas maraming mana. Ipinakita ni Camus kung paano ito gawin, at doon na pagtanto ni Arthur ang kanyang kakulangan. Sunod namang nagsalita si Baron habang ipinapakita ang kanyang apoy. Paliwanag niya, likas na mas mahirap kontrolin at hubugin ang kidlat kumpara sa apoy, mas epektibo raw ang pag-atake kung huhulmahin ang apoy sa isang matulis na anyo at balutin ito ng kidlat. Nagpakita siya ng halimbawa at pinakawalan ito sa malayo. Lubos ang pasasalamat ni Arthur sa payo ni Baron, at tumango si Baron bilang tugon. Ngunit sa isip ni Arthur, may bumabagabag pa rin sa kanya. Kahit pakakampi niya si Baron, siya pa rin ang pumatay sa kapatid nito. Habang malalim sa pag-iisip si Arthur, biglang nagsalita si Veer. Ayon sa kanya, maganda ang pagkontrol ni Arthur, ngunit bilang isang kalaban, malinaw na ginagamit lamang ni Arthur ang kanyang ice magic bilang paninira. Binanggit niya si Princess Kathleen, mas alam niya ito, at napalingon siya nang marinig ito, at agad siyang sumang-ayon. Paliwanag niya, maliban sa kanyang absolute zero, kadalasan ay ginagamit ni Arthur ang yelo upang ilihis ang atensyon ng kalaban bilang paghahanda sa kanyang makapangyarihang lightning spell. Dahil dito, napaisip si Arthur kung halata na ba ang kanyang mga galaw. Dagdag pa ni Veer, mabilis nga si Arthur at mahusay ang kasunod na paggamit niya ng salamangka. Ngunit sa isang matagalang laban, maaaring ito ang maging dahilan ng kanyang pagkatalo. Sa sinabi ni Veer, muling natanong ni Arthur sa sarili ang kanyang mga kahinaan. Sa maikling katahimikan, napabuntong hininga si Emily dahil sa kaba, habang sumang-ayon naman si Ellie. Ang presensya ng dalawang lances at si Commander Virian ay nagdulot ng tensyon sa loob ng silid. Si Boo naman ay nagtataka sa reaksyon ni Ellie. Bigla na lamang lumapit si Arthur sa kanyang kapatid at tinukso ito. 3 lances sila dito, sapagkat ang kapatid niya ay isang lance rin. Nainis si Ellie, tinapak ang kamay ni Arthur. Pagkatapos ng lahat, nagpaalam na si Ellie sa kanila. Pinaalalahanan niya ang kanyang kapatid na huwag masyadong magtrabaho at sabay nagbiro. Lance Arthur, na may pang-aasar. Kumaway naman si Arthur bilang tugon at pamamaalam sa kanyang kapatid. Napansin ni Alanis na ibang-iba ang kanyang kapatid na babae kumpara sa kanya. Napailing si Arthur at nasambit na talagang nagmana si Ellie sa kanilang ama.
Naging curious naman si Alanis kung siya ay kagaya ng kanilang ina. Gustong isipin ni Arthur na nagmana siya sa kanilang dalawa, ngunit hindi siya sigurado. Habang nagbabangayan sa likuran sina Boone at Hester, tinanong siya ni Alanis, kung wala siya sa dalawa ng kanyang magulang nagmana, kanino nga ba siya nagmana? Dahil sa tanong na yon, napaisip si Arthur, ngunit bigla silang nakuha ng atensyon ng isang malakas paghilik, si Emily, na nakatulog. Agad siyang ginising ni Arthur, at naalimpungatan si Emily, agad dumadahilan na hindi raw siya natutulog. Habang nadidismaya si Alanis, natatawa naman si Arthur at humingi ng paumanhin sa kanyang abala. Kailangan kasi niyang hingi ng data tungkol sa kanyang training sessions. Sumang-ayon si Camus, dahil curious din siyang makita kung paano nasusukat ang mga spell. Habang wala pa sa sarili si Emily, ipinaliwanag niya habang kinukuha ang datos kay Alanis na ang mga numero ay walang gaanong kahulugan sa konteksto. Aniya, may mga assistant sa akademya na sumusubok ng mababang bersyon ng artifact na nagtatala ng performance ng mga estudyante upang makakalap ng mas malaking hanay ng datos. Doon na pagtanto ni Arthur na ginagamit ang FPU upang ikumpara ang mga mage. Agad naman itong kinumpirma ni Emily. Paliwanag niya, kaya niyang basahin ang data gamit ang FPU at ikumpara silang 5, ngunit mas kumpiyansa siya sa overall measurement, kung saan mas marami siyang nakukuhang datos. Napaisip naman si Camus kung sino sa kanilang matatanda ang pinakamalakas. Walang pag-aalinlangan itong inangkin ni Boone. Ngunit agad siyang pinagsabihan ni Hester, hindi ba siya nahihiya sa sinasabi niya habang nandito pa siya. Natigil ang kanilang pagbabangayan nang biglang magsalita si Arthur. Aniya, hindi naman mahalaga kung sino ang pinakamalakas. Ang mahalaga lang ay maswerte siya dahil nakasama niya sa pag-eensayo ang mga mahuhusay at talentadong mages. Yumuko si Arthur bilang tanda ng pasasalamat at idinugtong niya na hindi niya ito ipagwawalang bahala. Dahil sa kanyang sinabi, siniko siya ni Boone na halatang naantig sa kanyang salita. Sumang-ayon naman si Camus sa kanyang talumpati, sinabing tama si Arthur at maswerte rin silang lahat. Sa huli, ang kanilang pag-eensayo ay nauwi sa masayang tawanan ng bawat isa. Dumaan ang ilang linggo, at alam ni Arthur na tama ang kanyang naging desisyon na pansamantalang lumayo sa larangan ng labanan. Sa tulong ni Sylvie at ng kanyang sariling pagsisikap, napagtagumpayan niya ang kanyang mga hangganan. Mas hinahamon pa siya ngayon ng kanyang mga tagapagturo kaysa sa mga sundalong nakasalubong niya noon. Samantala, tinanong ng Reyna ng mga elf si Gideon kung may balita na tungkol sa train project. Ipinagbigay alam ni Gideon na ang bagong tren ay kayang magkarga ng hindi bababa sa 20 beses na mas maraming supply kumpara sa mga lumang karwahe. Nagtanong si Veer tungkol sa delikadong bahagi ng ruta, sa pagitan ng Black Bend at ng Pader, na madalas ay pinupuntirya ng mga Alakrayan. Idinagdag ni Aya na hindi niya akalaing ganoon kadaling sirain ang nasabing daanan. Masiglang sagot ni Gideon, may punto ang dalawang general. Matapos niyang bisitahin ang lugar kasama si General Arthur, nakita niya ang kabuuang sitwasyon at agad siyang nakaisip ng solusyon. Tinanong siya ni Virian kung ano ito, at natuwa si Arthur sa naging daloy ng pagpupulong. Inilahad ni Gideon ang plano, ilagay ang riles sa ilalim ng lupa, nag-react si Haring Glader, at sinabing tiyak na malaki ang gugugulin nila kung tama ang kanyang hinala. Napaisip si Arthur kung bakit tila walang alam ang hari sa layunin ng sarili niyang proyekto, kaya't sinubukan niyang ipaliwanag ito mula sa mas malawak na pananaw. Ayon kay Arthur, 3 problema ang nilulutas ng proyekto. Una, ang issue sa supply. Pangalawa, ang tumataas na presyo ng mga manabis na ginagamit sa transportasyon. At pangatlo, ang dumaraming antas ng kahirapan. Hindi sang-ayon si Baron, at galit na iginiit na walang basehan ang pahayag tungkol sa kahirapan. Dahil booming naman daw ang mga negosyo, pinigilan siya ni Reyna Glader, at hiniling na tapusin muna ni General Arthur ang kanyang paliwanag. Ipinaliwanag ni Arthur na ang booming ng negosyo ay pabor lamang sa mga negosyante, hindi sa mas nakararaming mamamayan. Tinukoy niya ang mga riot bunsod ng mataas na buwis at presyo ng pangunahing bilihin. Kinumpirma naman ni Reyna Glader na yun nga ang susunod na paksa. Nagtaka siya kung paano ito nalaman ni Arthur, at sinabi niya, dahil ito ay simpleng cause and effect. Ang digmaan ay inuuna kaysa sa pang-araw-araw na pamumuhay, kaya't ang mga sumasali lamang dito ang nabibigyan ng prioridad. Ang resulta, tumataas ang gastusin habang nananatiling mababa ang kita ng mga karaniwang mamamayan. Hindi na rin makapangisda ang mga mangingisda o makapagtanim ang mga magsasaka sa mga lugar na nasalanta ng digmaan.
Napagtanto ni Haring Alduin na ang proyekto ay maaaring lumikha ng maraming trabaho. Sinang-ayunan nito ni Arthur, dagdag pa niya, ang Underground Railway ay isang malawakang proyekto na mangangailangan ng mga bihasang Earth Mages para sa seguridad. Ngunit karaniwang manggagawa naman ang kukuhaing tagapagtayo at tagapanatili. Sang-ayon man si Haring Blader, iminungkahi pa rin niyang gamitin ang mga alipin upang makatipid. Sumalungat si Commander Virian, at sinabing may limitasyon ang kaya ng alipin, mas mainam daw kung bihasa at bear ang manggagawa ang kukunin. Dagdag pa ni Virian, hindi ito simpleng proyekto, kundi simula ng isang bagong panahon. Dito nabubuo ang mga trabahong hindi nangangailangan ng mahika, mula sa pagtatayo ng riles hanggang sa pagpaplano ng mga ruta. Dapat, aniya, pagyamanin at gantimpalaan ang mga kasanayang ito, lalo na't higit na kailangan ng mga mages sa unahan ng digmaan. Positibong tinugon ni Gideon ang talakayan. Aniya, ang proyekto ay magbubunga ng mga bagong kasanayan. Gusto niyang makatrabaho ang mga tapat at bayarang manggagawa, dahil sila ang susi sa mabilis at maayos na pagpapatupad ng proyekto. Matapos ang kanilang botohan, tuluyang naaprubahan ang proyekto ng pagpapatayo ng underground route at ang tren, kasabay ng pagpapatupad ng mga bagong pulisya. Isa na rito ang pagbabawal sa paggamit ng mga alipin bilang manggagawa. Buong tiwala si Arthur kay Gideon, alam niyang mahusay nitong pamamahalaan ang mga manggagawa. Sa isip niya, darating ang panahon na ang mga ito ay hindi lamang basta tagapagtayo, kundi magiging mga pinuno rin ng mga susunod na proyektong tren. Isang nakakatuwang tanawin ang kanyang nasasaksihan, ang pagsisimula ng isang bagong panahon. Panahong dati binabasa lamang niya sa mga lumang aklat sa dati niyang mundo, ngayon ay unti-unting nagkakatotoo sa mundong ito. Ang rebolusyong industrial ay walang duda na pinabilis ng digmaan laban sa mga Alakrayan. At kahit alam niyang hindi niya kayang pigilan ng digmaan gamit lamang ang kanyang kaalaman, batid niyang may magagawa pa rin siya, ang tulungan ng mga taong sangkot dito, at ihanda sila para sa isang mas maayos na kinabukasan. Sa Floating Castle, makikita natin si Sylvia na naglalabas ng mana mula sa kanyang katawan habang abala ang mga tagapagluto sa kanilang gawain. Samantala, may dalawang babae na pinagmasdan ang mga batang naglalaro. Naramdaman nila ang isang mahinang pagyanig sa kastilyo, at naisip nilang tila magaan lamang ang kanilang pagsasanay ngayon, kaya nagduda sila kung hindi ba maganda ang kanilang pakiramdam. Samantala, sa training room, makikita si Siban na umiiwas sa mga atake ng ice magic. Ang kasama pala niya sa pagsasanay ay si Princess Kathleen, kaya naman, naglunsad siya ng isang pag-atake, hinapakan niya ang lupa hanggang sa mag-crack ito ng malalim. Dahilan para mahulog si Princess Kathleen, ngunit sa sandaling yun, mabilis niyang ginamit ang kanyang ice magic upang hindi tuluyang mahulog. Habang ang iba ay naghahanda na sa kanilang pag-eensayo, lumapit si Ellie sa kanyang kapatid at iniabot ang isang tuwalya. Binanggit niyang talagang nabugbog na siya sa pagsasanay. Tugon naman ni Arthur, ganoon talaga para makagawa pa sila ng mas magaling tulad niya. Pabiro pa niyang sinabi kay Camus na sa susunod ay dapat mapatambo nito ang kanyang kapatid. Dahil dito, tumawa si Arthur ng matindi. Ilang sandali, itinaas naman ni Camus ang kanyang kamay at sinabi kay Arthur na bago sila magpainit, may nais muna siyang ipakita. Inutusan niya ito na suntukin ang kanyang palad. Nagtaka si Arthur sa pinapagawa ni Camus. Ipinaliwanag ni Camus na makatutulong ito upang maipaliwanag ang isang bagay. Umatras si Arthur sa pagtataka, hindi makapaniwala na isang suntok lang ang kailangan. Ipinwesto ni Camus ang kanyang sarili, handang tanggapin ang suntok ng isang augmenter. Sa huli, sumang-ayon na rin si Arthur at naghanda ng isang matinding suntok, at ipinatama ito sa palad ni Camus. Biglang may kakaibang nangyari, hindi dama po ang suntok sa kamay ni Camus. Ikinagulat ito ni Arthur, habang hawak niya ang kanyang kamao. Tinanong siya ni Camus kung ayos lang siya. Napailing si Arthur, gulat na gulat, pakiramdam niya ay parang dumaan siya sa Alcaitran. Kaya binati siya ni Camus dahil sa kanyang katalinuhan, napansin kasi niya agad ang teknikal na aspeto ng pagsubok at medyo malawak ang kanyang paliwanag. Napahanga si Arthur sa kanyang mentor, lalo na nang malaman niyang gumamit ito ng wind magic upang pabagalin ang kanyang suntok. Dagdag pa ni Arthur, may hinala na siya noon pa lamang nang una silang naglaban. Habang patuloy ang pagsasanay ni Bone at Princess Kathleen, inalala ni Camus ang laban nila kay General Veer na siyang tuluyang nakumbinsi sa kanya. Napaisip si Arthur kung saan siya nakumbinsi. Dahil dito, tinanong ni Arthur kung maaari ba nilang subukan muli ang ginawa nilang pagsasanay, kaya inulit nila ito.
Nais pang ulitin ni Arthur at paulit-ulit pa nilang ginawa ang eksperimento. Napagtanto ni Arthur, batay sa teorya ng mana, na kapag nagbanggaan ang dalawang magkaparehong elemento, maaari silang magpalakas o magkansela ng isa't isa, depende sa lakas ng mana at pressure ng hangin. Habang ginagawa nila ito, napansin ni Camus na mabilis na natutunan ni Arthur ang technique. Ipinaliwanag ni Arthur na gumagamit siya ng air pressure upang makalikha ng vacuum, sabay taas ng pressure sa kanyang palad, para mapahina ang kanyang suntok. Binanggit ni Camus na kakaiba man ang paliwanag ni Arthur, kapareho pa rin ito ng prinsipyo sa kanyang itinuturo. Sa kabilang banda, habang tinamaan ng ice magic si Bon at bumagsak ito, habang namangha si Arthur sa ideya ng kanyang mentor, sa isip niya, bakit hindi niya ito naisip noon? Kaya tinanong siya ni Camus kung nagtataka ba siya kung bakit hindi niya ito naisip. Napakamot na lang si Arthur at tumango na sumang-ayon, gaya ng inaasahan ni Camus. Kay naroon sina Hester, Bon, Princess Kathleen, at siya, dahil nais ni Arthur na ilubog ang sarili sa bawat elemento habang pinag-aaralan ang estilo ng pakikipaglaban ng bawat isa, upang lalo niyang mapabuti ang sarili niyang estilo, kung hindi siya nagkakamali, ito rin ang dahilan kung bakit naroon si Arthur, at sinang-ayunan niya ito. Ang problema kay Arthur ay ang kanyang estilo, masyadong nakatuon sa opensa. Kapag kinakailangan ng depensa, pinipili niya ang pinakahalatang paraan na mas magastos pa sa enerhiya. Iniisip lang niya ang hangin bilang isang talam o buhawi, at ang lupa bilang tinik o pader. Ngunit ang tunay na masteri ng mga elementong ito ay nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang likas na katangian, kahit na hindi ito makikita o hindi nakalaan para pumatay ng kalaban. Tinanong ni Camus si Arthur tungkol sa mga marka sa lupa mula sa laban ni Bone at ng prinsesa. Alam ba niya kung saan galing ang mga yon? Sa isip ni Arthur, halata naman galing ito sa mga bitak ng kanyang mga pag-atake. Ngunit may napansin siyang kakaiba kaya sinabi niya kay Camus, hindi niya alam. Samantala, patuloy ang pagsasanay ni Princess Kathleen at Bone. Inatake ni Kathleen si Bone gamit ang ice spike. Pero sinalag lang ito ni Bone gamit ang kamay at natunaw ang yelo sa mismong kinatatayuan niya. Paliwanag ni Camus, isang bihasa sa earth magic ay kayang ilihis ang puwersa ng atake ng kalaban patungo sa lupa. Kapag tama ang pagkakagawa, halos lahat ng pisikal na atake ay nawawala ng bisa. Bagaman mas mataas ang ranggo ni Arthur kaysa kay Camus, nagpa siya ang huli na magbigay ng payo. Maganda ang paggamit niya ng elemento, malakas ang tama, may impact. Pero lumalaban siya na parang palagi kang nasa isang laban ng isa sa isa. Marahil dala ito ng mga dating karanasan niya sa labanan, kung saan ang layunin ay pag-atake o pag-iwas. Subukan niyang tingnan ang mas malalim na gamit ng mga elemento, hindi lang para sa pag-atake, kundi para sa balanse, depensa, at estratehiya. Pero hindi palaging ganoon ang magiging laban niya, sabi ni Camus. Hindi laging tulad ng mga nakaharap niya noon, maikli lang ang panahong meron siya rito. Kaya siguraduhin nila na masusulit ito. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay, pumasok si Arthur sa kanyang kwarto. Binanggit niya kay Sylvie na naaalala niya ang presensya nito, na tila binibilhan siya ng kapayapaan ngayon. Masayang tumugon si Sylvie. Sinabing masarap din na may sarili siyang silid para sa sarili, pero minsan, nakakabagot din. Habang hawak ni Arthur ang kanyang ulo, tinanong niya si Sylvie kung nagkaroon ba ito ng problema sa pagkuha ng mana mula sa sungay ni Uto. Positibo naman ang sagot ni Sylvie, naging maayos ang lahat. Nang marinig ni Arthur ang sagot, inisip niya, sana ganoon din siya. Marahil ay magagawa na rin niya ngayon ang kaunting bahagi ng proseso. Dahil dito, sinimulan na ni Arthur ang pag-extract ng mana mula sa sungay ni Uto. Sa pagkakataong ito, nakaramdam siya ng kakaiba. Pumikit siya at ipinadaloy ang kanyang mana sa buong katawan. Ngunit laking gulat niya nang biglang dumilim ang kanyang paligid. Pinilit niyang pakalmayan ang sarili. Iniisip na nasa ligtas siyang lugar, nasa kwarto naman siya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at napagtanto niyang nasa isang lugar siya na hindi niya alam. Napatanong siya sa sarili, saan siya naroroon. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang lalaking nakaluhod, lumukod dito sa harap ng isang pares ng paa na may matutulis na mga kuko. Inutusan siyang magsalita, nagulat si Arthur, kung siya ba ang nagsalita. Nagpakilala ang lalaki bilang Colonel of Bloodvale. Sinabi niyang mapagkumbaba siyang dumating upang hingi ng gabay ng kanyang pinuno. Mula sa itaas, sumagot si Uto. Bagaman manipis ang dugo ng lalaki bilang Vritra, sinabi ni Uto na matapat na naglingkod ang kanyang mga ninuno, kaya karapat dapat siyang pakinggan.
inutusan niya itong tanggalin ang kanyang balabal. Nang makita ni Arthur ang nangyayari, napagtanto niyang ito ay isang alaala ni Uto. Pagkatanggal ng lalaki ng kanyang balabal, tumambad ang isang tato sa kanyang gulugod. Nang tinapat niya ang kanyang kamay sa marka, ito'y nagliwanag. Ipinaliwanag ng lalaki na ito ay isang marka ng pagsisisi at dalawang sagisag. Ang una, makukuha sa pamamagitan ng isang gawa ng kagitingan. Ang ikalawa, mabubuksan lamang kung mamamaster ang unang marka. Dahil sa mga nangyayari, ramdam ni Arthur ang nararamdaman ni Uto. Humanga siya sa nakamit ni Colonel, ang makamit ang isang sagisag sa pamamagitan ng pagmaster ng kanyang marka. Ngunit nadismaya rin siya dahil parehong depensibong mahika lamang ang mga ito. Isinigaw naman ni Uto sa mga mandirigmang tapat sa bansa ng Vechor ang kanyang pagkakakilanlan. Siya si Uto, ang retainer ni Kiros Vritra. Ipinagkaloob niya sa lalaki ang pagkakataong makapasok sa Obsidian Vault upang makakuha ng isang emblem. Samantala, umiiyak ang lalaki habang nanginginig ang kanyang katawan. Isinigaw niya, mabuhay ang Vechor at ang Alakrayan. Sabay-sabay ding sumigaw ang mga taong nasa loob, at umalingaw ang kanilang tinig sa buong lugar. Pagkatapos noon, biglang nagising si Arthur, habol ang kanyang hininga. Napamura siya sa sakit nang biglang may tumusok sa kanyang dibdib, isang sungay. Nang tingnan niya ang kanyang palad, sinisi niya ang achloride siphon, dahil sinisipsip nito ang kanyang mana. Napaisip siya, paano siya makakarating sa White Core kung ganito ang mangyayari? Ano kaya ang klaseng sandata ang magagawa kung sisipsipin niya ang matinding mana ni Uto? Umaasa siyang alam ni Ren ang kanyang ginagawa. Makikita natin ang isang palaso na hindi tumama sa target. Dahil dito, naiinis si Ellie sa hindi magandang tira niya. Samantala, habang nakaupo si Arthur, iniisip niya ang mga nangyari. Sa loob ng kanyang isipan, habang sinisipsip niya ang sungay nito Uto, inaalam niya kung ano ang ibig sabihin ng marka. Simbolo ba ito o sagisag? Iniisip din niya kung maaaring ma-unlock ito. Pinag-aaralan niyang mabuti kung karaniwan lamang ba ang ganoong marka o kung espesyal talaga ang kaso ni Colonel. Napansin din niyang nagsisigawan ng lahat tungkol sa Obsidian Vault, at kung gaano kalaki ang kahalagahan ng isang sagisag. Gumugulo rin sa isipan niya ang mga pangalang Vechor at Sesclair, mga lungsod ba ito o mga bansa. Dahil sa lalim ng kanyang pag-iisip, hindi niya namalayang may tinanong na pala si Ellie kung tama ba ang posisyon ng pagkakahawak ng kanyang pana. Dahil hindi agad tumugon si Arthur, tinawag siyang muli ni Ellie, dahilan upang mahimasmasan siya at humingi ng paumanhin. Tinanong niya kung ano ulit ang sinabi nito. Nainis si Ellie at sinabi na anong silbi ng panunood niya sa araling ito kung hindi rin naman siya nagbibigay ng payo. Napakamot ng mukha si Arthur at nagpaliwanag, ang makasama ang paborito niyang maliit na kapatid na babae ay isa ng magandang rason, ngunit hindi yun ang gusto marinig ni Ellie. Habang naghahanda na si Ellie sa susunod na tira, sinabi niya kay Arthur na kailangan niya ng feedback tungkol sa kanyang porma. Habang inuunat na ni Ellie ang kanyang palaso, tumayo si Arthur at pinagmasdan siya. Napansin niyang mahaba na ang oras ng pagsasanay ni Ellie ngayong araw. Bakit bigla itong nagbago? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Ellie, at nag-focus na lang sa kanyang target. Nang handa na siyang pakawalan ang palaso, sinabi niya kay Arthur, mabilis nang nagbabago ang lahat. Dahil sa digmaan, kasabay nito, binitawan na niya ang palaso, idinugtong pa niya, na kung may mangyayari bukas, ay gusto niyang tumindig sa sarili niyang paa. Pagkatapos ng ginawa ni Ellie, lumapit si Arthur at tinanong siya, dahil ba ito sa kanilang mga magulang na sumali sa digmaan? Biglang lumingon si Ellie at pasigaw na sinabi, hindi man lang siya nakikinig sa sinasabi niya. Ipinaliwanag ni Ellie na kahit hindi kasama sa digmaan ang kanilang mga magulang at nanatili man sila sa kastilyo para sa kanilang kaligtasan, malungkot pa rin niyang binanggit na kailangan din niyang maging handa. Balang araw, gusto rin niyang gampanan ang kanyang bahagi, kung ang lahat ng mahal niya sa buhay ay lalaban sa digmaan, sasali rin siya. Habang sinasabi niya ito, seryoso niyang tiningnan si Arthur. Sa sandaling yon, napaisip si Arthur sa sinabi ni Ellie. Pinaikit na lamang niya ang kanyang mga mata at napabuntong hininga. Pagkatapos, bigla niya itong sinabihan tungkol sa pagbaba ng kanyang siko. Nalito si Ellie at hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Arthur. Lumapit si Arthur sa kanya at kinurot ang kanyang siko, dahilan upang mapailing si Ellie sa sakit. Ipinaliwanag ni Arthur na sa kanyang huling tira, bumaba ang siko ni Ellie pagkatapos niyang bitawan ang palaso. Dagdag pa ni Arthur,
Kailangan niyang panatilihin ang tamang forma kahit matapos ang pagbitaw upang manatiling consistent ang anyo at lakas ng mana ball. Habang tinatanggal ni Ellie ang kamay ni Arthur sa kanyang siko, sinabi niyang alam na niya yun, ngunit iginiit ni Arthur na inulit pa rin niya ang pagkakamaling iyon kamakailan. Mahinang bulong ni Ellie sa sarili, ni hindi naman siya tumitingin, habang muling naghahanda para sa tira. Sa pagkakataong ito, lumapit si Arthur at ginabayan siya sa tamang forma. Habang ginagawa ito, ngumiti si Arthur nang magpasalamat sa kanya si Ellie. Lumipat ang eksena, isang batang duwende ang sumandal sa pader, at bigla siyang nakaramdam ng pamilyar na aura. Ilang saglit pa, dumating sina Virian at Arthur. Nang makita sila ng duwende, masaya niya silang binati ng magandang gabi sabay kaway. Napakamot siya sa ulo nang mapagtanto niyang hindi niya alam kung anong oras na kung umaga na ba, kaya agad siyang humingi ng paumanhin, sabay sabing wala kasing mga bintana sa lugar na ito. Tinawanan siya ni Virian at sinabing hindi pa naman ganoon katagal mula noong huli silang nagkita, pagkatapos ay binanggit ang pangalan ng duwende, si Albold. Lumapit si Arthur sa kanya, kaya agad itong tumindig ng maayos at nagbigay galang, ipinakilala niya ang sarili bilang Albold Chapper, mula sa angka ng mga Chapper, isang tanyag na pamilya ng mga sundalo na matagal nang nagsisilbi sa pamilyang Ireleaf. Napansin ni Arthur si Albold, at napaisip siya na tila madali lang talunin niya ang mga sundalo. Samantala, tinanong ni Virian si Albold kung narinig na ba niya ang tungkol kay Arthur Lewin. Agad namang sumagot si Albold at sinabing alam niyang si Arthur ang pangunahing kandidato para maging bagong tagapagmana ng Ireleaf. Sa narinig, biglang bumalikwas ang isip ni Arthur na siya ang tagapagmana. Pinaliwanag ni Albold na kung sakaling walang anak na lalaki ang hari, ang lalaking mapapangasawa ng anak nitong babae ang magiging susunod na tagapagmana. Pero bago pa siya makapagtapos, pinutol na siya ni Arthur at sinabing naiintindihan na niya ang ibig sabihin. Sinabi ni Albold na matagal na niyang gustong makilala si Arthur, pero abala siya sa isang mahalagang tungkulin, ang pagbabantay sa pintuang yun. Dagdag pa niya, nahulaan na niya noon pa na si Arthur ang darating, dahil sa pamilyar nitong aura, bagamat mas matindi ito kaysa sa kanyang inaasahan. Nagulat si Arthur, pilit niyang pinipigil ang kanyang presensya, ngunit nadama pa rin ito ni Albold. Pinaliwanag ni Virian na kilala ang angka ng Chapper sa kanilang nakakilabot na pandama, kaya tinanong ni Arthur kung bakit nasa ganitong lugar si Albold. Sa halip na nasa labanan, ipinaliwanag ni Virian na dati siyang nasa Beast Blades. Ngunit sinuwi niya ang direktang utos ng kanyang pinuno, dapat sana ay ibinaba ang kanyang ranggo bilang parusa. Ngunit siya mismo ang nagpumilit na ilagay siya sa lugar na ito. Napilitang tumawa si Albold, halatang may bahid ng dismaya sa kanyang naging desisyon. Ilang saglit pa, yumuko siya ng buong puso at nagpasalamat sa pribilehiyong masaklo ang hilagang dagat. Nagulat si Virian sa kanyang ginawa, habang si Arthur ay natatawa na lamang, iniisip kung ano kaya ang utos na kanyang sinuway. Dahil doon, tinapos na ni Virian ang usapan tungkol sa pasaway na ito, at hiniling kay Albold na ipasok na sila sa loob. Agad naman itong tumugon, binuksan ang kandado, at pinapasok sila. Pagkapasok nila, bumungad ang dalawang gwardiyang mahigpit na nagbabantay. Sinabi ni Albold, naway maging maginhawa ang kanilang pananatili rito. Habang naglalakad sila sa pasilyo ng kulungan, may sumagi sa alaala ni Arthur, ang araw na dinala siya rito matapos niyang patayin ang kapatid ni Baron. Napansin ni Virian ang pananahimik ni Arthur, kaya tinanong niya ito kung may masamang alaala bang bumabalik sa kanya dahil sa piitang yon. Tumugon si Arthur na halos wala naman, kasabay ng mapait na tawa. Aniya, nakakatawa lang na pinipilit siyang makipagkita ng regular sa lalaking minsan nang naghatol sa kanya, at ilang taon lang ang lumipas, ay nakipagsabuatan din upang siya'y ipapatay, kasama pa mismo ang mga Grey Saunders. Ipinaliwanag ni Virian na kung siya lang ang masusunod, ikukulong na lang sana nila ang mga yon. Ngunit tama si Lord Other, kailangan nila ang mga Glader, mahina ang kapit ng mga Grey Sounder sa kanilang kaharian, pero ang mga Glader ay ginag-alang ng halos lahat ng tao. Kapag nalaman ng mga taga-Saipan ang nangyari, tiyak na magkakagulo, at ayaw nilang mangyari iyon lalo na habang may digmaan. Biglang may sumagi sa isipan ni Arthur, nasaan na nga ba ang Azura na may tatlong mata? Hanggang ngayon, hindi pa rin ito nagpapakita matapos ang nangyari kina Rhodys at Alfred. Napansin ito ni Virian at tinanong kung dahil ba sa paglalakbay niya sa Aphetes kaya tila kampante siya sa mga Azura. Dagdag pa ni Virian,
Binigyan siya ni Lord Alver ng isang transmission artifact upang makipag-ugnayan sa kanya. Pero kahit kailan ay hindi niya ito makontak. Dahil dito, nakaramdam si Arthur ng masamang kutob. Sa pagdating nila sa isang bahagi ng piitan, biglang may naamoy siyang masangsang. Pagdating nila roon, bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na abala sa pag-aayos ng mga kagamitan para sa pag-torture. Humarap ito sa kanila at bumati, sinabing isang karangalan ang presensya nila. Kinilala siya ni Virian bilang si Gentry. Tumingin si Arthur sa gilid, tila walang pakialam sa traidor na naroon. Ngunit kahit siya'y nahihirapang maniwalang karapat-dapat ang traidor sa ganong kalagayan, makikita roon si Rhodes, puno ng sugat ang katawan dahil sa matinding pag-torture. Pinakilala ni Virian si Gentry bilang isang dalubhasa sa wind at sound magic, ginagamit ito upang lumikha ng mga ilusyon na tumutulong sa interogasyon. Pinaliwanag ni Gentry na kailangan pa niya ng kaunting oras upang tuluyang wasakin ang isipan ng bihag. Gayunman, ikinalungkot niya na ang kasamahan nitong tagapagsilbi ay tunay na kahanga-hanga, makapal ang balat at napakatibay ng isipan, pero unti-unti na rin itong nauubusan ng katinoan dahil sa mana at movement restriction. Habang itinuturo niya ang kulungan, binuksan ito, sabay sabing malapit na silang magtagumpay sa pagwasak sa isipan ng bihag. Dagdag pa ni Gentry, kailangan pa rin nilang mag-ingat. Kahit hindi na ito makagamit ng mahika dahil sa vault, malakas pa rin ito, kahit wala na sa tamang katinoan. Pagbukas ng vault, tumambad sa kanila si Utu, nakatali, bali na ang sungay. Nang makita ito ni Arthur, nakaramdam siya ng kaba. Sa isang tingin pa lang, alam niyang si Utu ay malayo pa sa ganap na pagkawasak. Nakangiti si Utu at binati pa si Arthur. Lumapit si Arthur at binanggit na mukhang hindi ito komportable sa kinalalagyan. Paglapit niya, biglang tinanong siya ni Utu kung ano ang ginawa niya sa kanyang sungay, sabay tawag sa kanya na mababang nilalang. Tiningnan siya ni Arthur nang may malamig na paghamak, saka pinailaw ang kanyang kamay at inilabas ang sungay ni Utu. Ito ba ang tinutukoy niya? Malamig niyang tanong. Pagkakita ni Utu sa sungay, agad itong nagwala, nang inig ang kanyang katawan sa matinding galit at sinigawan si Arthur, walang hiya na mababang nilalang. Ipinangako ni Utu, may halong pagbabanta, sa ngalan ng Vitra, na kung sakaling makalabas siya sa kulungang yon, hihilingin na lang niyang mamatay ang mga kaaway niya sa mismong araw ding yon. Lumapit si Arthur sa kanya at buong tapang na sinabi, may mas mahalaga kay Utu kaysa sa pagpapahirap kanya. Hindi raw alam ni Utu kung paano siya natalo ni Arthur, at unti-unti na siyang kinakain ng tanong na yon, habang tinitingnan siya ni Arthur ng may paghamak, tila mas lalong sumiklab ang galit sa loob ni Utu. Pagkarinig sa mga sinabi ni Arthur, bigla na lang nagpumigla si Utu at nagwala. Dahil dito, agad na nagutos si Arthur na isara ang vault, ikinagulat ng dalawang matanda, lalo na ni Gentry. Nagulat si Gentry sa nakita, matagal na nilang pinahirapan si Utu, ang kanyang katawan at isipan, pero ngayon lang nila siya nakita na ganoon ka-agresibo. Naisip ni Gentry na baka pwede nang simulan muli ang interogasyon, ngunit agad siyang pinigilan ni Arthur. Iwanan muna siya ngayon. Huwag ninyong buksan ang kanyang vault. Giniit ni Gentry na mas mainam sigurong ipagpatuloy ang pagtatanong habang magulo pa ang isipan ni Utu. Maaaring maalala nito kung paano siya natalo. Habang papaalis si Arthur, bigla siyang napatigil at muling nagsalita. Kung hindi niya yun maalala, baka yun ang unti-unting magpapabaliw sa kanya. Tahimik lang si Virian sa tabi ngunit halatang nabahala, hindi niya gusto ang nakikita niya kay Arthur ngayon. Yumuko si Arthur at sa mabigat na tinig ay nagwika, darating ang oras na siya mismo ang mag-iinteroga sa kanya. Makikita sa kanyang mukha ang mabigat na ekspresyon, isang lalaking may panibagong apoy sa kanyang damdamin.